Tenedor de Libros ang aking ninuno sa bahay kalakal ng Kastila, ngunit ito ay nasunog. Isinakdal siya ng isang Kastila sa salang panumuno. Mahirap lang siya kahit walang nagtanggol. Iginapos siya sa kabayo habang pinapalo at inililibot sa Maynila sa harap ng maraming tao. Pinalaya siya, ngunit naghirap, buntis ang kanyang asawa at namamalimos na lamang. Ano ba? Kitang may kausap ako eh. Ano ba gusto mo, ha? Aray! Buntis, di ba? Buntis? Dinalan niya ang kanyang asawa at anak sa bundok. Ngunit namatay naman ang babaeng isinilang ng kanyang asawa. Gripa! Yan, malapit na, malapit. Gripa! Nagbigti siya dahil dito. Nabulok ang kanyang bangkay at pinarusahan ang kanyang asawa dahil hindi ito pinagbigay alam. Hala! Anong gagawin ko? Ikaw! Ikaw, babae! Ba't tinayaan mo siya mamatay dito? Nabubulok pa! Wala! Kasalanan! Kasalanan mo yan! Muli siyang nagsilang ng isang lalaki. Tumakas sila at magbinata ang magkapatid. Naging tulisan ng panganay na nagngangalang Bala. Nadlakip siya dahil sa kanyang pagganti. Isang umaga, hinahanap ng bunso ang kanyang ina sa kagubatan, ngunit bangkay na ito ng kanyang matagpuan. Nakita rin niya ang dugang ulo ni Balat. Siya ay naglaglag at namasukan. Umibig siya sa anak ng kanyang amo at siya'y humiling sa mga magulang na magpakasal sila. Humingi sa kanya ng mga katibangan, ngunit dahil dito ay siya'y nabilanggo. Nagsilang ng kambalang babae, isang lalaki at babae. Mayaman sila, lumaki at pinasok sa paaralan ng Jesuita at Concordia. Nang magbinata at magdala ay pumunta sila sa lalawigan. Nakagalit ng lalaki ang isang malayong kamag-anak kaya nabunyag ang lihim ng buhay nila. Namatay ang kanilang ama at namatay ang babae matapos ang 6 na buwan. Ang lalaki ay walang iba kundi ako. Kaya't nagnanais ako ng pagbabago upang hindi na mangyari pa sa ating kababayan ang mga nangyari sa akin at sa mga nuno ko. Napakasalimuot ang iyong nakaraan, kaibigan. Ngunit, kung walang liwanag ay walang landas. Kung walang pakikibaka, wala rin namang kalayaan. Ang kasamaan na hindi nagagamot ng kapwa masama. Ang kasawang dinaranas nating lahat ay kasalanan ng lahat. Maraming salamat ho sa oras na ipinagkaloob niyo sa akin. Limutin niyo na ho ako. At kung sakaling mang magkikita tayo ay huwag niyo na lang akong batiin. Yo. Bakit? Ano ang sasabihin ko sa kapitan? Sabihin mo sa kanya na sasama ako kung kailangan niya ako. Okay. Salamat. Sa loob ng 3 araw, kung hindi mo pa rin hinahamon ng alperes, ay sasabihin ko ang tunay na katauhan mo kay Kapitan Tiago. Ipagtatapat ko lahat ito kay Maria Clara. At hindi na rin kita bibigyan ng kwarta. Naku, ba't ko ba sinunod itong si Doña Victorina? Kapitan Tiago! Kapitan Tiago! Ano yun? Ano yun?
uli ka talaga. Hinata. Ganda yan ah. Kapitan Sago, Patrick Salvi, maraming salamat po. Ano man binasa? Sigaw. Maaari ka bang makausap si Maria Clara ng sarili niya? Batid kong ito ipakasal ni Kapitan Sago at ni Padre Damas si Maria Clara kay Linares. Naku, huwag mo isipin yan, iba. Alam ko naman na ikaw ang tunay na mahal ng kaibigan ko si Maria Clara. Sana nga. O siya, Tama yun. magpapaalam na po ako. Papaalam Sige, na ako sige. na. Huwag mo kalimutan ng aking paalala. Sumakalimutan. Paalam po. Mag-iingat gabi na. Ingat ka.